Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga minamahal kong mga kapatid. Sige po, sa pagtatapos po na ating pagjo-joyful, kung sino pong gustong winom po muna upang ma-relax po kayo. At kung inangkin nyo po sa pagjo-joyful nyo po, lumabas ang mga pawis ninyo, ang kinin nyo po, ang hindi mainam sa inyong katawan ay naparang po. Amen po ba? Yun. Meron po tayong mga kapatid na nagdidiwang ng kaarawan ng ating kapatid na Caps na Jojo. Happy birthday po. At ang ating kapatid na Lita na taga-Dalaya po. Andito po ba ang ating kapatid na alagad? Ayun po pala. Mamaya po tatawagin po natin po siya. Ano po? Medyo makulimlim po, subalit hindi po tayo dapat malumbay. Kahit po ang panahon ay parang nakakalumbay, subalit sa tuwin ay dapat lagi tayong masaya, magalak, dahil po ang Diyos ay buhay. Amen po ba? Ba't po parang malungkot po ata tayo? Hindi po ba? O sige po. Muli po sa araw na ito, nagpapasalamat ako sa Ama, nagpupuri sabagat pinahintulutan, niloob niya muli ako'y maatasan upang facilitator sa araw na ito. Marami po bang bago? Marami po bang bago? Sino po ba mga bago dito? Kayo po. Mapalad po kayo kapatid sapagkat sa oras na ito, hindi po ganang kayong bilang pagkatao ang tumungo dito sapagkat ang Ama po ang may kalooban po nito. Amen po ba? Kaya po, isa na pong biyaya na nakatungo po tayo sa dakong ito sapagkat ang dakong ito po, sinasabi ko po sa inyo na hindi basta-basta isang lugar lamang sapagkat ang dakong ito ay tipanan ng ating banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. At isa nga po palang paalaala na kung maaari lamang po ang ating mga cellphones, kung maaari po pakipatay po. Hindi lamang po silent, sabagat kahit po naka-silent mode, minsan nakakasagap po sa speaker, nakakasira po sa speaker po yun. At yung nakikinig po sa ating internet, masakit daw po sa tenga po yun eh. Okay po ba? Ayun po. Kabatiin ko po yung mga kapatid po nating nanonood sa iba't ibang dako ng bansa. Isang magandang umaga po sa tanghaling ito. Patuloy lang po na manood po kayo upang sa gayon, marami po kayong masilayan at marinig na mga pahayag na magpapahayag mamaya po sa harapang ito na makapagbibigay po sa inyo ng pag-asa na mayroon pong mga nalulumbay po dyan na nawawalan na po sila ng pag-asa na hindi po, yung iba po parang bago pa lang po, subalit sa panonood nyo lang po, makinig po kayo, damhin nyo pong mabuti yung naririnig ninyong mabubuting aral ng ating Panginoon na naibabahagi, na-experience po ng ating mga kapatid na magbabahagi sa ating harapan. Ano po? Ngayon po, tatawag po ako na magbabahagi. Tatawagin ko po muna ang ating kapatid na may kaarawan, ang ating kapatid na Lita. O sige po. Tatawag po muna ako ng isang magbabahagi na ating kapatid na Caps. Si Caps Simon Katwa. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Tunay nga pong napakadakila ng Panginoon sapagkat tinawag niya ako ng ating kapatid upang makapagbahagi sa inyo kung anong hiwaga at biyayang nakamtan ko sa ating Panginoon. Ang i-share ko lang po sa inyo ay kung paano ako nagkamit ng gantimpala sa ating Panginoon sapagkat nagkaroon po ako ng karamdaman, subalit sa matapat
at pagtitiwala ko sa ating Panginoon, ako po ay pinagkalooban niya ng kagalingan. Ang aking pong naging karamdaman ay tungkol po sa pag-ihi. Nagkaroon po ako ng buhabuhangin sa aking pantog na marami na po akong doktor na napuntahan. Subalit, sa pagdulog ko po sa ating mahal na Apo Kunching, na hinatulan po niya ako ng daon-daon, ay tunay nga pong napakahiwaga ng Panginoon, sapagkat doon lang po sa daon-daon na aking ininom, na dahil sa aking pananalig at pananampalataya sa ating Diyos na buhay, ako po ay kanyang pinagaling. Ang akin pong karanasan na ito ay tunay nga pong buhay na buhay ang Diyos na kumikilos sa ating lahat. At yun lamang po, at maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po ating kapatid na Kaps Simon. Ayun po, dahil po sa araw-araw na pagtungo niya po noon nung bago po lamang po sila, hanggang napuspos po sila ng mga banal na salita ng niluluwal ng ating mahal na Apo Kunching. Tuwiran po nilang naramdaman ng Diyos ay buhay sa kanilang magkabiyak ng puso. Ayun po, dahil po sa pananalig at titiwala po nila, nakamtan po ang kagalingan na minimithi po nila. Palakpakan po natin Panginoon Diyos. Ngayon po ang aking pong tatawagin ang ating kapatid na ang tagasunod po dito na lagi ko po siya nasisilayan noon. Tapos sabi ko parang matagal ko na siyang hindi nakikita. Tapos muli po ngayon nasilayan ko po siya. Tatawagin ko po ang aking kapatid na Marian Malyari. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko lang po ay ang aking karanasan sa dambana na to. Ako po tapos na po yung pagbabanyos ko po ngayong araw na to. Kahit po hindi ko pa nadadama yung lubos na kagalingan sa pagbabanyos ko. Nananalangin pa po ako sa Panginoong Diyos na sana na hihintayin ko po ang pagbigay ng pagpapagaling sa akin. Kasi po marami po akong nararamdaman sa katawan ko. Tulad po ng high blood na po ako. Tapos parang mataas po yung diabetes ko. Patuloy lang po akong nananalangin sa Ama na sana pagalingin po ako at maghihintay po ako kung pagkakaloob po sa akin ng Ama. Yun po ang magbabata po ako. Sana ganun din po kayo kahit po hindi pa gumagaling o binibigay ng Panginoon Diyos ang ating kahilingan. Magdasal lang po tayo. Yun lang po. Salamat po kapatid sa binahagi mo na buhay ang Diyos sa iyong nas kumikilos sa iyong buhay. Sa hindi po nakakaalam, siya po ay na mild stroke. Subalit, buhay ang Diyos. Napakabuti po niya at napakadakila niya. Nasilayan niyo po ba na galing po siya sa mild stroke? Di po ba? Hindi. O buhay po ang Diyos. Di po ba? Palakpakan po natin buhay ng Diyos. Ngayon po, tatawagin po muna natin ang ating nagdiriwang ng karawan, ang aming kapatid na Lita. Magandang umaga po sa iyo, Ama. Nagpupuri ako at magpapasalamat sa iyo. Dinagdagan mo naman ng isang taon ng aking buhay. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Nagpapasalamat po ako sa Ama
isang taon na naman po ang nadagdag sa aking edad. 63 na po ako. Nagpapasalamat po ako sa kanya. Lalo tigit po sa aming Apo Kunsing na ginagamit ng banal na espiritu. Lagi niya po akong sinusubaybayan. Lahat ng mga pagdalisay at karamdaman ng aking mga apo at mga anak, siya lamang po ang tinatawagan namin. Nagpapasalamat po ako sa kanya. Dahil mula po ako, nang mapunta ako dito sa dambanang ito at maging alagad, hindi na po na dadala ng ospital ang aking mga apo at ang aking mga anak. Kaya napakalaki po ng pakinabang ko sa dambanang ito at lalo tigit po ang dinudulot sa amin ng banal na espiritu sa katauhan ng aming Apo Kunsing. Lagi niya po kaming ipinapanalangin. Gaya nga po nagdara ang mga pagdalisay sa akin. Hindi niya po ako pinabayaan na mawalay sa kanya. Pinabayaan niya po ako. Lalo niya po akong pinalalim sa pananalig sa kanya. At wala na po akong hahanapin pa kundi siya lang. Maraming salamat sa iyo. Salamat po kapatid. Halata po bang 63 years old po ang ating kapatid? Hindi po ano, sapagat sa tuwi na ang ating ama ay lagi sa kanya. At dahil po yung mga taong tumutungo po dito sa una po, para pong sabi nga po ni Berhel na parang panat nakikiam. Subalit pag tumungo po kayo dito, lagi po kayo magiging parang squid ball, buhay na buhay. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Ngayon po ang susunod kong tatawagin ang aking kapatid na alagad, ang aming kapatid na Marie de la Cruz. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Bagamat wala pong tema ngayong araw na to, subalit kahapon po kasi ang tema daw po lifesaver. Napakagandang tema po. Yun po ang gusto kong ibahagi kung paano ko ibabahagi ang aking sarili tungkol sa lifesaver. Kung sa beach po may lifeguard, kung sa swimming pool may lifeguard, tayo naman pong tao may lifesaver sa dakong ito. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Paano ko nga po ba iugnay yung aking buhay kong sinapit bago ko naramdaman na mayroon pala akong lifesaver sa buhay ko. Yun po ay nung nagkasakit ako, doon ko nalaman na kailangan na pala akong sagipin. Hindi po pala sagipin ang aking karamdaman, kundi sagipin ang aking karamdamang kaluluwa. Amen po ba? Dahil higit na nalulunod na ang aking kaluluwa. Sapagkat pag hindi pa natin kilala ang ating Panginoon, kung ano lang ang gusto natin, dahil dumidepende tayo sa ating kalusugan, dumidepende tayo sa ating kalakasan, dumidepende tayo kung ano ang kaya natin. Sapagkat minsan, kung mayroon tayong salapi, kung mayroon tayong pinagtapusan, kung mayroon tayong kakayanan, mayabang tayo. Amen po ba? Subalit, dahil yan minsan ang nagbibigay kaligawan sa atin, na hindi natin alam, malulunod na pala tayo. Subalit, purihin at dakilain ng ating Panginoon dahil sa dakong ito, ibinigay niya ang lifesaver sa ating kaluluwa. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Sa katauhan po ng ating mahal na Apo Kunsing, doon po naganap ang makita ko matagpuan ko ang lifesaver ng aking kaluluwa. Sa katauhang ginamit ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kinalugdan ang ating Apo Kunsing. Sapagkat, sabi nga, hindi bababa ang Diyos para direkta kang iligtas sa pamamagitan ng siyang mismo, kundi gagamit siya ng isang katauhan sa pamamagitan ng ating Apo Kunsing, ginamit niya upang iligtas ang ating kaluluwa. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po, mga kapatid, laking pasasalamat ko po kahit na po ang ginawang pagtungo ko dito ay ang aking karamdaman, subalit napakapalad ko po pala dahil yun na ang umpisa ng aking kaligtasan. Nung makilala ko po ang ating Apo Kunsing na ginagamit ng banal na espiritu sa pamamagitan ng araw-araw kong pakikinig sa dakong ito, doon ko nawawaan na may Diyos na buhay po pala, na
kaya pala nating dumipende sa Kanya na hindi tayo malulunod, hindi tayo mamamatay sapagkat anuman ang dinadala natin sa ating buhay, ibigay natin sa Kanya, ipaubaya natin sa Kanya, sigurado malakas at buhay tayo. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kaya po, nung natagpuan ko na ang lifesaver ko sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, nakahinga na po ako ng maluwag sapagkat alam ko, ligtas na ako kung mananatili ako sa Kanyang kalinga. Amen po ba? Sapagkat kahit natin natagpuan ng lifesaver natin, kung hindi naman tayo tumutupad sa Kanyang nais at nasa, hindi pa rin tayo maliligtas. Amen po ba? Subalit napakadakila ng ating Panginoon sa pagkakatagpo natin sa dakong ito, ng lifesaver natin, dito na po nag-umpisa ang ating kalakasan. Unti-unting lumakas ang ating kaluluwang nanghihina na. At dahil doon, dito natin, umpi-umpisa na rin nagbabago ang anyo ng ating pagkatao. Dito yung pagdating natin dito, parang pasa natin ang daigdig. Parang kahit bata pa tayo, parang ang tanda-tanda na natin sapagkat nga nanghihina na tayo. Subalit, dahil sa ating Apo Kunching na kinalugdan ng ating Ama, na ginamit niya upang maging lifesaver natin, unti-unting namukadkad uli ang ating mga mukha at gumanda at gumapo tayo. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kaya po, noon dati, nung may sakit ako, parang pasan ko ang daigdig na wala na, parang katapusan na ng mundo sa akin. At yun din ang nakapagpatanda sa akin. Subalit, nang natagpuan ko ang aking lifesaver sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, bumata na naman ako. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Kaya po mga kapatid, sulit na sulit po ang pagdako natin sa dakong ito. Kung ano man ang kadahilanan kung bakit kayo naparito, huwag kayong malumbay sapagkat panatag na kayo. Dahil andito na ang lifesaver ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Sapagkat isabuhay lang po natin yung ibinibigay na instruction ng lifesaver natin. Ano po yon? Isuko natin ganap ang ating sarili. Yung mga mali nating gawa, palitan natin ng mabuti. Sapagkat iyon ang magiging medicine natin upang lalo tayong lumakas at upang lalong mabago ang ating pakiramdam. Sapagkat sa pamamagitan ng pag-surrender natin sa ating Panginoon, doon na ang nag-uumpisa ang kalakasan natin at susunod na po ang ating kagalingang pisikal. Unahin natin ang ating kaluluwa at sigurado sunod na ang pisikal natin, gagaling na tayo. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kaya po mga kapatid, noon nga pong nadako ako dito na wala na akong pag-asa, subalit nang natagpuan ko ang lifesaver ko, unti-unti ako nagkapag-asa hanggang sa ngayon. Hindi ko po masasabi na 100%, subalit kahit 50% may nabago na sa buhay ko. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Sapagkat sabi nga po, mahirap magbago. Yung po ay salita ng tao na ayaw magbago. Subalit kung ikaw ay tao na gusto mong magbago, walang imposible sapagkat ang lahat ay posible sa ating Panginoon. Amen po ba? Sapagkat sa araw-araw na pagluluwal ng salita ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating Apo Kunching, marami tayong natututunan. Maraming bitamina ang pumapasok sa ating puso, kaisipan, higit lalo sa kaisipan at tumatago sa ating puso upang ikilos na sa ating buhay. At doon na napapansin natin ang ating sarili, bakit nagbago na tayo? Sapagkat ang lifesaver natin, ang dakilang teacher natin. Yun ay ang ating Panginoon sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kaya po mga kapatid, sa 9 na taon po sa October 27, 9 years na ako dito. Subalit purihin at dakilain ng ating Panginoon, yung pinahintulutan niyang karamdaman na dumako sa akin na maranasan ko sa pamamagitan ng lifesaver ko hanggang sa ngayon, patuloy at patuloy na kalakasan ang pinagkakaloob niya sa akin. Ano po ba ang sikreto natin? Ano po ba ang sikreto ko kung bakit ganon? Tumalima lang tayo ng may pag-ibig sa ating Panginoon. Wala man tayong salapi, hindi naman mahalaga yon. Ang mahalaga, kung paano mo maibalik sa ating Panginoon kung ano ang ginawa niya sa iyo. Ano po ba yon hinihintay ng ating Panginoon na ibalik natin? Yun po ay ipadama natin ang pagmamahal sa ating kapwa. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat kung lagi kang may pag-ibig sa iyong puso na ibinibigay mo sa kapwa mo sa pamamagitan lamang ng pagngiti mo sa Kanya, nagbibigay galak ka na sa kapwa mo. At iyon po ay nakakapagpalakas ng ating pandama, ng ating kalakasan ng ating pisikal at higit sa lahat nalulugod ang ating Panginoon. Sapagkat
bilang pagkatao tayo na hindi pa kumilala sa ating Panginoon, napakahirap ibigay ng isang ngiti sa hindi mo kakilala. Subalit sa ating Panginoon, normal lang lagi tayong ngumingiti. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. At dahil sa lagi nating pagngiti sa ating kapwa at magaan ang ating puso, diyan po nag-uumpisang bumata o sumibol ang ating mga pagkatao. Amen po ba? Baga sa isang halaman, pag matanda na at pinutol na ganon, sisibol muli ang bagong sanga na sariwan-sariwa. Ganon po tayo. Pinutol tayo ng Panginoon sa ating mga maling gawa at ngayon sumibol tayo. Kaya patuloy natin panahanin ang kasariwaan natin sa pananampalataya na huwag na tayong mawalay sa Kanya. At iyon po ang lagi kong samot dalangin sa ating Panginoon na huwag na niyang pahintulutan na mawalay ako sa Kanya sapagkat kung mawawalay ako sa Kanya, wala na akong pupuntahan, kundi isa lamang ang ating tatawagin ng ating Panginoon. Kaya po, mga kapatid, anuman ang pagdalisay na ating tinatanggap o pinapahintulutan ng ating Panginoon na maganap sa ating buhay, huwag tayong susuko sapagkat hindi niya ibibigay yan kung hindi natin kaya. At dahil sa pagsubok na yan, diyan natin napapatunayan na mahal tayo ng Diyos sapagkat isinasagip niya tayo. Lifesaver natin siya. Amen po ba? Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Kaya po mga kapatid, ang iiwan ko lang po sa inyo, lagi tayong manahan sa ating lifesaver. Sundin natin kung ano ang gusto, o kung ano ang nais ng lifesaver natin at sigurado, lagi tayong masayang nagtatampisaw sa kanyang pagmamahal. Purihin ang Ama. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Salamat po, mga kapatid na Marie. Narinig niyo po yung binahagi niya. Halos 9 years na po siya dito. Kung wala po siyang naramdaman na kadakilaan at kabutihan ng ating Ama, hindi po siya magtatagal dito. Sapagkat katulad ko nga po na naging sa kalooban ng Ama, naging hinirang din po kong alagad dito. At doon po ay naramdaman ko po na ang dahong ito, tuwirang katotohanan na Diyos ay buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. At yung sinasabi po niya, totoo po yun. Na yung katulad po yung kanina nagbahagi, sinabi ko sa inyo na tinan nyo, parang sa dating buhay po talaga, lagi po tayo nakasimangot. Dahil po puno po tayo ng pag-iisip, pag-aalala, at takot sa buhay. Subalit mula po nang tumuntong po tayo dito, nakadako po tayo dito. Narinig po natin ang mga banal na salita na lumuluwal sa ating katauhan, ating mahal na Apo Conching, ang banal na salita ng ating Ama na nagbibigay buhay sa ating kaluluwa. Amen po ba? Kaya po, ganun pong ating gawin. Pakinggan po nating mabuti sa puso, sa isip, upang tayo hindi lang mabuhay ang bilang pagkatao, bagkus ang ating kaluluwa. Amen po ba? Ngayon po, ang tatawagin ko po ang ating kapatid na si Mami Beth Chico. Salamat pong muli aming Panginoon sa araw na ito na muli naming nadama ang pagmamahal mo sapagkat pumilit kang gumawa ng kaparaanan upang kami ay maakay mong muli sa lugar tipanan kung saan ka nagpapadama bilang Diyos na buhay na aming kinilala sa aming buhay. Batid niyo, Ama, ang nilalaman ng puso't kalooban ng mga kapatid kong inakay mo, naway hindi sila mabigo, umuwi silang puspos ng kagalakan ng kanilang puso't kaisipan sapagkat ang kanilang kahilingan ay ipagkakaloob mo sa bawat anak mo na nagpapakatapat sa iyo. Amen. Wala pong tema, walang tema. Patawad po, nahihirapan. Kundi po sa kalooban ng Ama, medyo mahirap pong tumayo ng walang tema. Kasi hambing po kasi sa isang tupa na pag sinabi ng pastol, manginain ka, isa lamang po yung gagawin ng tupa, manginginain siya. Pero kung basta pinawalan, hindi alam ko ano yung gagawin ng tupa. Amen po ba? Kaya po, medyo mahirap po talagang magbahagi ng walang tema kasi strike anywhere. Pati po yung mga nakikinig, walang focus kung ano ba yung talagang pagtutuunan ng kanilang isip at kaisipan. So hambing din po sa isang guro. Ang isang guro,
bago humarap sa kanyang mga estudyante, mayroon tinatawag na subject matter na ituturo sa kanyang mga estudyante para po yung mga estudyante at the end of the period, alam po kung ano yung bagay na kanilang matututunan. Amen po ba? Yun lang po yung pakiramdam ko, personal ko pong damdamin yun. Hindi ko po saklaw ang kalooban ninyo. Kung gusto po ninyo na magbahagi ng kahit na ano, basta may kinalaman sa Panginoon, meron naman po tayong freedom o free will na tinatawag, basta hindi lamang po tayo lumalabas sa kalooban ng ating Panginoon. Kahapon po, although nakapagbahagi na ako tungkol doon sa lifesaver na yan, na walang iba kundi ang ating Panginoon, gusto ko lamang pong dugtungan yung aking pagbabahagi. Alam niyo po, ang lifesaver po natin, walang ituturo na hindi makabubuti sa atin. Amen po ba? At sa pagsunod natin sa kanyang mga katuruan, yun na po ang magiging daan upang tayo ay maligtas at makarating sa kanyang kaharian. Naalala ko po si Mother nung one time tinanong niya sa akin, kapatid, at the end kaya, ano kaya ang mangyayari sa bawat isa sa atin? Sa bawat alagad na nagpupunyagi na makarating dito? Ano kaya yung pupuntahan natin at the end? Sabi ko, parang hindi ko din kayang sagutin na saan hahantong ang bawat isa. Pagkatapos, say for example, after 15 years, after 20 years, after 25 years, ano kaya yung kahantungan? Although yung iba, na katulad namin na matatanda na, mga senior citizen na, ang kahantungan, siguradong mawawala ka na sa mundong ibabaw. Subalit isa lamang po yung naiwanan sa isip ko, kay bata, kay matanda, ano man ang edad mo, na ikaw ay nagbabata na magpunta rito, isa lamang po ang hinahangad natin. Ano po yun? Yung tinatawag na salvation o yung tinatawag na kaligtasan ng ating kaluluwa. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hindi po ba mga kapatid kong nandirito, ayan sila Tita Lucy, yung kanya mga kasama, sila kapatid, si nanay, ayan mga kapatid kong Kaps. Bakit po sila araw-araw ay nandirito? Hindi lamang po yung sa nagagandahan sila sa mensahe, na-inspired sila sa mensahe, dapat po, more than that, meron tayong hinahangad. At ang hinahangad ng bawat isa ay dapat ay yung kaligtasan ng ating kaluluwa para kung dumating ang takda, nabawian na tayo ng ating alam na po natin kung saan patutungo in a way or another ang ating kaluluwa. Hambing dun sa hindi ka nakakatanggap ng aral, wala kang batid, hindi po ba? Kasi hindi natin napagtutuunan ang ating kaluluwa. Ang pinagtutuunan natin yung mga bagay na makasanlibutan, paghahanap buhay, pagkita ng salapi. Nung wala po ako dito, yan po yung focus ko. Kaya nagpapasalamat ako na akay niya ako habang may panahon pa. Kung hindi po pala, hindi ko po alam kung saan dadamputin ang kaluluwa ko. Subalit nang mapunta ako dito, unti-unti ko pong nakita yung direksyon. Na yung po palang dapat na pag-ukulang ko ng panahon ay hindi yung mga bagay na makamundo, kundi yung mga bagay na makapag-save sa kaluluwa ko para kung ako'y mamatay, makakapiling ko ang ating Panginoon sa kanyang kaharian. Nga po ni Mother, naalala ko, feeling daw po niya, nandun na sa pintuan. Pintuan pa lang, natatanaw na niya. Huwag po tayong masyahanang natatanaw lang natin. Dapat po sa takdang panahon, makapasok tayo sa bakura ng ating Panginoon. Kaya napakasarap po siguro kung talagang ipagkakaloob ng Panginoon. Kung talaga po tayo mabubuhay ng naaayon sa kalooban niya, baka pagkatuko sa room 201, pagbukas ng pintuan, si kapatid na Lucy, ka-doormate ko pala. Ang sarap po ng pakiramdam, hindi po ba? Kaya po yan po yung dapat na maging layunin ng bawat isa sa atin. Huwag po tayong makontento na pagdating ng 12:30, nakaupo lang tayo. Nakikinig, pero yung pakikinig, walang pagsasabuhay. Makakapiling po natin ng Diyos kung yung napapakinggan nating mabubuting aral ay ating isinasabuhay. Sabi ko nga po, na ibahagi ko na ito,
para ikaw ay makaakay ng kapwa mo. Hindi naman kailangan mahusay kang magsalita. Hindi kailangan, hindi requirement ni God na magaling kang magsalita para makapag-akay ka. Masigit sa mabuti mong pagsasalita ay yung mabuting gawa. Na pag nakita ka ng mga kapitbahay mo, ay, tita, pasensya na kung bakit lagi ko nagagamit yung pangalan mo. Ay, hindi ba yan si Lucy na laging sugarol? Hindi ba yan si Lucy na dating madyongera? Pero ngayon, nagbago siya. Nakikita sa kanyang gawa. Kaya mga kapatid, huwag po tayong masyahan na tayo nakaupo lamang at nakikinig. Pag-uwi niyo po ng tahanan, kailangan may carry over. Ano po yung carry over na yon? Yung natutunan nyo dito, nakikita sa inyo ng mga unang-una ng mga kasambahay mo. Kasi napakahirap. Ayos ka. Yan ba, Eka, ang nagpupunta kay Apo Kunching, araw-araw, Eka, nanduroon. Pagdating Eka, 30, umaalis na, umuwi hapon. Bakit Eka, wala kaming nakikitang pagbabago? Chismo. Nakikita sa ating mga gawa. Ako po, aminin ko po sa inyo, ako po tong itera din ako nung dating ako'y nagtatrabaho. Kasi ang katwiran ko sa sarili ko, 1 linggo ako nagpapakahirap. Deserve ko naman siguro na ako'y maglibang. Kaya pagdating po ng Sabado, 11:00 pa lang, tinatapatan na ako ng mga katong-it ko. Tinatanong ko, nakaluto na ako, at pag ako'y tumangong ganyan, ganyan na ako. Hanggang 2:00 po iyon ang madaling araw. Kaya nga po, sabi ko nga po nagtaka nga po yung asawa ko. Dati kasi ako nag-iintay sa kanya. Nabaliktad po, siya na po yung nag-iintay sa akin. Kasi nga po, 12:00 na, 1:00 na, wala pa ako sa higaan dahil ako ay pumipinta pa ng baraha. Pero binago po ako ng Panginoon. Alam niyo po, napunta po ako dito January 11, 2006. Nang mapunta po ako dito, tandang-tanda ko po yung petsa. From the time na ako'y nakarating dito, ba't po pawing-pawi na sa akin yung tong-its? Naburak po kaagad. Hindi po ako nahirapan hambing sa naninigarilyo na napakatagal bago mag-withdraw sa paninigarilyo. Ang hirap daw pong mag-withdraw sa paninigarilyo, yung iba dinadaan muna sa candy. Pero ako po, yung pong pagtotong its ko, nang akayin po ako dito, totally, hanggang sa ngayon, batid ng Ama, hindi na ako nagpipinta ng baraha. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Minsan nga po nabibigla yung mga dati kong katong-it Pag ako'y lumabas ng bakuran, maiihi pala. Bet, Eka, bakiyaan mo nga muna, Eka, ako. Tapos bigyan nilang maaalala, ay siya nga pala, hindi ka na nga pala nagtotong-it. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yan po yung mga simpleng bagay kung iisipin na tinuro sa atin ng Panginoon. Bakit po? Nahihiya po kasi ako sa Diyos. Yun po yung number 1. Ayoko pong sabihin sa akin ng Panginoon na kung patuloy ako sa mga kamalian ko, sasabihin sa akin ni God, Elizabeth, saan ka ba humiram ng kapal ng muka? Lengguwahe po ni Pino yan, ano? Tinatanong na doon sa mga cabinet members na mga corrupt, saan ba kayo nang hiram ng kapal ng muka? Ayoko pong itanong sa akin ng Panginoon yon. Sapagkat na-realize ko po na ang bawat isa sa atin, we were all created in the image of God. Ginawa tayo ng Panginoon na kamukha niya. Tayo po yung perfect creation. Sa lahat ng bagay na nilikha ng Panginoon sa sandaigdigan, tayo po, ako po, kayo po, ikaw po, yung perfect na ginawa ng ating Panginoon. Kaya kung perfect ang pagkakagawa sa atin ng Panginoon, dapat ang makita sa atin, yung perfect na ugali ng ating Panginoon. Successful ba si God? Na ang nakikita sa atin yung ugali niya? Hindi ko po kayang sagutin. Kung perfect nga ba ang pagkakagawa sa iyo ng Panginoon na ikaw ay nilikha na kawangis niya? Kung perfect ka, bakit nag-iinit yung ulo mo? Ba't pag mainit ang ulo mo nanininghal ka? Walang may gustong kumausap sa'yo. Bakit ka nanininghal?
Aso ka ba? Hindi ba aso lang ang nanininghal? Sa makatuwid, kung ikaw yung tipo ng tao na mainitin ng ulo, na pag mainit ang ulo mo, yung mga kausap mo, sinisinghal mo, hindi ka ginawang kawangis ng Panginoon. Ginawa kang kawangis ng aso. Gusto nyo bang maging kawangis kayo ng aso? Kung minsan nga po, mas mabuti pa yung aso eh. Amen? Bakit po? Ang aso, kaya lang pumapalag pag natapakan mo. Eh ikaw, hindi ka naman natatapakan, pumapalag ka, ang tapang-tapang mo. Bakit ka naninipa? Kabayo ka ba? Hindi naman tayo kabayo para tayo'y manipa. Pero ito pong mga binabanggit ko na to, mga ugaling tao nung mga hindi pa nakakakilala sa Diyos. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Subalit, nang makilala natin ang Panginoon, meron pa bang naninipa dito? Meron pa? Wala na. Meron pa bang nanininghal dito? Na napakaganda nung approach nung asawa mo. Sabi pa, love, pakitimpla mo nga ako ng kape. Eh dahil nun eh wala ka pa sa Panginoon, eh di magtimpla ka. Bakit? Anong palagay mo sa akin? Katulong. Ganun po ako sa dati kong buhay eh. Pag nagpatimpla sa akin ng kape, ang tapang ko. Bakit? Bakit? Alila mo ba ako? Yan po yung sinasagot ko. Naku, Diyos ko po, nakakahiya po pala sa Panginoon yung mga inasal ko sa mga dating buhay. Pag po sumagot yung kabiyak ng puso ko, oh, ikaw naman, Eka, kapilang Eka, hindi mo ako maipagtimpla. Ang sama pa po nung balik ko. Bakit mo ako uutusan? General ka ba? Sabi ko pong ganyan. Ang lakas kong talaga? Ano bang tawag doon? Lakas makapundi. Sabi ko, bakit? General ka ba? Sarhento ka lang eh. Mag-general ka muna pag titimpla kita ng kape. Ang sama! Ano po? Napakasamang ugali. Kaya po pala, laging sumasakit ang ulo ko. Ako po pala yung may problema. Dahil marami kong basura, marami kong dapat baguhin sa sarili ko na siyang nagpapabigat ng dalahin ko. Kaya mga kapatid, nang mapunta ako dito, nagpuri ako at nagpasalamat sa ating Panginoon. Sabi nga po ni kapatid na Mari kanina, hindi man ganap na nagbago, subalit kahit papano, may nagbago. Hindi ko naman sinasabing ako'y mabait na, ako'y perpekto na. Katulad din po ninyo ako, hanggang sa ngayon, nagsusumikap pa rin po ako na makasunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya ang hinihiling ko po sa Kanya, nawa, sa bawat araw na ako'y binubuhay niya, patuloy niya akong patatagin para buong galak na maipahayag ko sa Kanya sa pagdating ng takda na ako'y kukuhanin niya. Pagharap ko sa Kanya, sasabihin ko sa Kanya, Panginoon, salamat at ako'y ginawang kawangis mo. Magandang umaga po at maraming salamat. Salamat po kapatid na Mami Beth, Chico, sa binahagi mo. Na-inspired po ba kayo sa shinare ng kapatid namin? Amen po ba? Totoo po yun na sa dating buhay marami nga pong mga kaganapan na hindi kanais-nais sa ating Ama. Tanggap po ba natin sa ating sarili yon? Amen. Kasi po pag hindi po natin tanggap yun, parang nagmalaki po tayo sa Diyos. Kailangan po isuko po natin lahat yun, yung mga hindi maiinam na pag-uugali sa dating buhay. Na ngayon, nasumpungan nating Ama, alam na natin kung ano po yung nais niya, kung ano yung kalooban niya, puro lamang pong mabubuti. Sabagat ang masama ay hindi po kalooban ng Ama. Amen po ba? Ngayon po, tatawagin ko po ang aming Mother of the House para magbahagi sa inyo. Papurit pa sa salamat sa iyo, Ama. Muli sa araw na ito pinahintulot mo upang maghayag ng kabutihan na iyong kagandahang loob na sa bawat araw ay patuloy mong pinadadama na aming makamtan. Sa dako mong banal, kami iyong nabuksan at nalayon mo na ikaw ay aming paglingkuran sa pamamagitan ng iyong kinalugdan ng aming mahal na punching na sa amin ay ginamit mo upang masumpungan ang kabanalan mo at sa dakong ito'y mahalin kang totoo. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, dakilain ng ating Panginoon.
lifesaver, ano po. Wala mang tema, subalit kung paano po yung nakahapon na tema ng ating kapatid na Melissa, maaari ko pong maisalarawan sa inyo na sadyang ang ating Panginoon sa tuwina ay lifesaver ng bawat isa. Amen po ba yun? Bakit ito po ang nais kong ihayag sa inyo? Kanina po naiyak ako sa palengke. Talaga pong sabi ko nga, hanggang kagabi, nagnilay ako. Napakalaking pagninilay, napakalaking bagay ang pagninilay. Amen po ba yun? Na sa bawat araw ay, sabi ko nga sa ating Panginoon, Ama, kung hindi mo nga paghaharian ang aming puso at hindi ka mananahan, sadyang hindi kami makapagtatagumpay sa iyo. Amen po ba yun? At kung hindi ikaw ang magbibigay sa aming kaisipan na ikaw ang aming pangarapin sa bawat araw upang tupdin ang aming katawan, hindi rin kami makakapagtagumpay sa iyo. Yan po ang mga dulog ko po kagabi na siyempre po bilang pagkatao na manakanaka ay pinararamdam pa rin po ng Panginoon bilang pagkatao ka kung paano mong mapagtatagumpayan ang larangan ng kabanalan bilang isang taong tao ka. Subalit salamat sa Kanya sapagkat ibinulong mo sa dilim, sasagutin niya sa liwanag. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nasambit ko po sa inyo na lifesaver si God. At doon po ay malalim yung aking pagninilay na paano ko natanggap yung paghahasik mo sa akin ng buto para maging lifesaver kita. Samantalang sa buong partes ng katawan, kapag pinag-angkop natin at pinagsama ang dalawang tenga, kahambing po ito sa hugis ng puso. Amen? At kapag narinig mo ang salita ng ating Panginoon, walang pagdadalawang isip na maipapasok mo sa puso mo, kaya pinarinig sa'yo. Amen po ba yun? At ang paghahasik po ng mga aral, kagaya ng ating mahal na Apo Kunching sa dakong ito, isa po yun sa naging lifesaver ko, ang kanyang mga aral. Nasabi nga ni kapatid Mamer na kahapon, ang salita, gamit lang ang kapwa mo, na kung ang bawat isa sa paghahasik ng mga aral ay naipunla sa matabang lupa, hambing sa puso ng ang lahat ay tatanggap, walang mahihirapan, ano po? Buhay po ba ang Diyos? Subalit ang tanong ko sa Ama, ang dami nagkiklaim na sila'y nahasikan ng buto. Subalit magkaibang gawa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Nahirapan ang isip ko, mag-isip. Kaya idinaan ko po sa dulog, sa FB, sinagot po ako ng banal na Espiritu sa katawan ng mahal na Apo Kunching. Salamat sa Kanya. Sapagkat, yun nga po yung tinatawag na may tinig ang ating Diyos upang isave ka niya. Doon sa kaukulang, kapag nagnilay ka pa at isinama mo na yung sarili mo, sigurado gagamitin ka ng kalaban. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat sa akin pong pagninilay, napakadaling kumilos ni Kalaban. Sabi ko nga kay kapatid na Myrna, si Kalaban hindi yan umuurong. Lalo't higit kung sisirain ka, hindi yan umuurong. Kaya ang mga lingkod ng Diyos, dahil ang Diyos na naghahari, umiiwas yan. Dahil ayaw na masagupa si Kalaban. Bakit po? Si Kalaban, walang kaluluwa yun eh. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sabi nga ni Mami Beth, kung paanong narinig niyo po, kabayo ka ba? Aso ka ba? Diyan po, inangkop, naalala ko po, diyan po inangkop sa karunungang panlupa, yung karakter ng tao, na iangkop po sa mga hayop. Ang pagkakaiba lang, may isip po tayo at puso na nakadadama. Ganon din ang hayop, subalit hindi sila nakapagsasalita. Amen po ba yon? Mga kapatid, paikot-ikot po yung bahagi na yon, subalit isa lang tumbok. Si God pa rin ang lifesaver ng lahat sa pamamagitan ng mga instrumento na ginagamit niya para sa ating lahat. Sapagkat hindi siya bababa para sabihin sa iyong, ililigtas kita. Hindi sa bababa para sabihin sa iyong, ito yung kailangan mo. Kundi ang kapwa mo rin, na kailangan ang kapwa mo, ang tanggapin rin, ay ang lifesaver niya, si God pa rin. Buhay po ba ang Diyos? Sabi ko po kahapon, kung magkakaroon ako ng pagkakataon, yun po yung ipinangalandakan ko na lifesaver ko talaga si God. Kung sa eroplano, bago ka sumakay, akin baka nakasakay ka na, bago umandar, pinapakita nila kung saan pwedeng dukutin yung parachute ba yun? Na in case of emergency, tinuturo nila kung saan yung exit. At bibigyan ka ng yung parachute nga para makalundag ka. Sa barko, bago umalis, inaaralan ka rin na ang lifesaver mo, yung life jacket. At
tinuturo nila kung saan yung exit. Alam niyo po, salamat sa Ama, sapagkat sa unang buhay, hindi ko alam kung paano ako makaka-exit sa mundo ng tao. Subalit salamat at may dakong ito, may damba na itinindig ang ating Panginoon, may taong ginamit at may mga salita ng Diyos na iniluluwal ng banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching. Yun po yung naging instrumento para ma-save ang buhay ko. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? At sabi nga ni Mami Beth, totoo po yun. Bilang isang alagad, kaya po no retreat, no surrender eh. Natatanaw na po yung kaharian, subalit hindi pa nakakapasok. Hanggang tanaw pa lang, nasabi ko nga sa aking sarili, hindi ka mahirap pasukin kapag ginamit mo kami. Sapagkat kung ikaw mananahan sa amin, sigurado makakapasok kami dyan. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sa madaling salita, kung sa unang buhay, pag-alagala lang ako sa mundo ng tao. Subalit nang inakay ako sa dakong ito at nabuksan, ginamit, hinirang, alam ko po nasa bakuran na ako ng kaharian ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kapag nakatungtong ka na sa bakuran ng kaharian ng Diyos, may plano ka ba bang umalis? Hindi. Kaya, yun po, doon papasok ang mga hadlang. Doon ka titirahin ng kalaban. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, sasabihin ng kalaban sa'yo, dating ikaw ay akin. Bakit ngayon pinagtaksilan mo ako, lumipat ka sa kabila? Alam niyo po, yan po ngayon ang pinaglalabanan po namin. At mismo ang aming sarili kalaban namin. Bakit po? Kapag dumatal ang pagninilay at uunahin po namin yung pagninilay para sa aming sarili, sigurado wala kami dito. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sisiguraduhin ko po sa inyo, kagaya ng sinambit ng banal na Espiritu. Subalit salamat sa Ama, napakatindi ng kapit po niya sa amin. Napakatindi ng tatak na ibinaon niya sa amin. Bakit? Maraming uri ng tatak. Isa po yan ha. May tatak na pantao na kapag ginanon mo, ang gamit ay kahoy. So maaaring mabiyak. May tatak na kapag ginamit mo sa hayop, ang ginagamit nila ay bakal. Yung sinusunog tapos itatatak sa'yo. Alam niyo po, yun po yata ang ginamit sa amin ng Ama sa dakong ito para hindi kami mawalay. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Sino ba yung hindi nagninilay? Lahat tayo nagninilay. Subalit salamat sa Ama sapagkat nangingibabaw yung kalooban niya na mayroon siyang ipasisilay para patunayan niya sa'yo, anak, hindi ka dapat magdalawang isip sa akin. Hindi ka dapat manghinawa sa akin. Hindi ka dapat mapagal sa akin. Ito ang patutuo ko sa'yo sa simple mong gusto. Ipapakita ko sa'yo para wag kang mawala sa akin. Buhay po ba ang Diyos? At yan po, talaga po, napakabuti niya. Alam niyo po, sobrang galak ko. Nasabi ko nga nasa palengke ako. Sabi ko kay kapatid na Emma, may misa ngayon. Dadagdagan ko po yung ulam namin. At habang alam talaga ng Panginoon ang laman ng isip ko, kasabi nga ni Mami Beth, kapag dumulog ka, para nasa tabi mo lang. Hindi mo nakikita, pwede mong kalabitin, Ama, batid mo na kung ano yung gusto ko. Ganun lang kasimple. Hindi kagaya noon na hindi mo pa siya masyadong kilala, andun lumuha ka na't lahat-lahat, lumipas ang ilang araw, hindi pa rin niya ibinibigay. Subalit isang gabi ka lang makipagniig ng totoo, sigurado sasagutin ka. Alam niyo po, hindi ko nasasambitin sa inyo. Alam mo, text sa akin ng aking kaibigan sa malayong bansa. Narinig kita, narinig ko ang panalangin mo. Ibinulong sa akin ng Diyos kaninang umaga, napakalakas. Napadalhan kita ng pera. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, sabi ko, naligaw ba itong text na to sa akin? Parang naligaw yata itong text na to. Tinext ko po siya. Kapatid, sabi ko, may nag-text sa akin na ganito, na ganito. Alam niyo po ang sagot? Ha, 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 ha. Binulungan ako ni God kaninang umaga, napakalakas. Nabigyan kita ng pera. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yan po, lifesaver si God. Ano po? Gamit niya ang tao, subalit ang mga ginagamit niya, yung kawangis niya, sabi nga ni Mami Beth, ang gagamitin din ng Panginoon sa'yo, yung kawangis mo. Parehas kayo na tinanggap. Kaya nais niyo po bang magamit kayo at hindi kayo matulad sa isang kabayo at aso, sabi ni Mami Beth? Kamtin niyo po na yung butong ipinunla ng ating Panginoon ay patuloy na manahan. At sa dakong ito, may pangalaga ang ating mahal na Apo Kunching. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, siya po ang ating mahal na Apo Kunching na ginagamit sa bawat araw
ay isang silbing pataba ng ating puso upang manatili yung punla na ibinigay ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat kung walang follow-up po, sigurado 100% mawawala po kayo sa Diyos. Amen? Totoo po yun. Sapagkat napakadali lang po gawin ni kalaban kung paano kanya ililis siya. Ito lang po, halimbawa mag-iisip lang po, iisip ka lang ng ganito. Kapag ang gawin sa'yo ng kalaban ay ipaisip yung sarili mo at para nakikita na ikaw ay nadidihado na, dala namang kalaban yun, hindi yun awa na mula sa Diyos. Sapagkat marami nang papasok sa isip mo, maging mapagsuri po kayo. So, susuriin mo lahat yan. Ngayon, kapag nadala ka na ang inisip mo yung sarili mo at naiisip mong dihado ka na, at hindi mo na nakita yung ginampanan ng Diyos sa'yo sa una, nako, kalaban yan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Diyan marami pong nalilito sa ganyan. Amen? Marami pong nalilito. Kaya mga kapatid, salamat sa Ama, sapagkat napakabuti po niya. Dakila siya na kapag may lumbay ka sa kapwa mo, ibibigay din ng Ama yung galak na magmumula rin sa kapwa mo na siya ang gagamit. Amen po ba yon? Mga kapatid, ito po iwanan ko po sa inyo. Suriin niyo po ang puso niyo. Gawin po nating, iuwi natin sa bahay. It's a matter of choice. Gusto mo bang magpalinang ng puso mo sa Diyos? Gusto mo bang makatanim si God sa puso mo? O gusto mo bang pagtanim di God sa'yo, pabayaan ka na niya? Yun lang po, makapagninilay kayo. Napakasarap. Sapagkat, sabi nga ni kapatid na Marie, wala ka mang salapi, kapag ninasa ng Diyos na ikaw ay bigyan niya sa paraan niya, instrumento ang gamit niya, gagamit siya ng kapwa mo, upang ipadama ang hambing sa puso niya. Hindi man siya makababa, subalit makagagamit siya para apuhapin ang para sa'yo. Amen po ba yun? Kaya yun po ang naging kadakilaan ng Diyos sa buhay ko, na sabi ko nga, kahit sana ang kukulo kong tingnan, napakalinaw, sabi ko kay Mami Beth, napakalinaw na sa akin, na ang kapiling ko sa akin pagtupad ay ang Diyos. Ako po mismo, nahihiwagaan. Sobrang napakahiwaga na hindi ko matarok. At yun po ang napakalinaw na, kaya patuloy po ako nagsusumikap na hindi ko siya biguin. Sapagkat alam ko po na kapag binugo ko siya doon sa gusto niya, maraming mawawala sa akin. Amen po ba yun? At salamat din sa Kanya sapagkat sa oras ng pagninilay, pinadadamaman po niya na pagnilayan ko ang aking sarili. Siyempre po ilalagay ko sa pinakamababa. Subalit, ayaw kong paggamit kay kalaban. Minsan, may mga pagkakataon na kahit ilagay mo ang sarili mo sa pinakamababa at naging pagkatao ka, mahahabag ka, mawawala ka pa rin doon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Sapagkat maaaring hindi mo basuri yung ibubulong sa'yo. Amen po ba yon? Kaya mga kapatid ko, iiwanan ko po sa inyo, huwag po natin ipatalo si God. Kahit sa sarili natin. Huwag natin ipatalo sapagkat yun lang po yung naiisip ko na pwede kong gawin para kay God, na ang pangarapin ko siya. Oo, may anak ako, may pangarap ako para sa anak ko, pero wala na akong magagawa. Kundi kung ano po yung kalooban ng Ama para sa kanya, inilalagak ko. Subalit sa ngayon po, sa tuwin na hiningi ko nga sa Ama na, sa tuwin na ipadama niya sa puso ko, na siya ang pangarapin ko. Sapagkat kung siya ang pangangarapin ko, ano man ang pagdaanan ko, sigurado, lalaban ako. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, simple at payak na pangarap, subalit alam ko po na kung paanong, sabi nga ng ating Panginoon, eto ang kaharian ko, mithiin mo na makapasok ka. Huwag mong hayaan na hanggang bakuran ka lang. Mananabik ka pa rin kung saan kanya ilalagay pag nasa loob ka na ng kaharian niya. Subalit, sabi ko nga, pinatatanaw mo ang kaharian mo sa isip at puso ko,
alam ko na mimitiin mo rin na ako'y makarating sa'yo. Sa kalooban mo, nagagamitin mo ang aking sarili. Buhay po ba ang Diyos? Nawa po tayong lahat. Yun po siguro ang nakikita ko po na sa pagliligtas sa akin ng Diyos at pag-apuha po niya sa akin para mahalin niya ako, yun lang po yung maibabalik ko. Na wag akong mawalay kahit saglit man na magagawa na kalugod-lugod sa kanyang paningin, kahit sabihin natin na magiging daan man yun ng isang hirap, subalit sa puso mo'y galak, dahil ang Diyos ang hinahandugan mo sa pamamagitan ng kapwa mo. Yun po yung nararamdaman ko ngayon sa puso ko na lagi ko pong sinasampit kay kapatid na Pearl. Alam mo, wala lang kamalayan ang lahat kung paano akong lumalangoy sa malalim na dagat. Subalit, ako rin mismo, akala ko hindi ako nakakaalis sa malalim na dagat. Pagmulat ng aking mata, nasa dalampasigan na pala ako. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, yung napakahalaga po ng ating Panginoon, yamang siya po ay ating minimithi na lifesaver ng bawat isa, gawin din po natin na yung pagiging tagapagligtas at panunubos ng ating Panginoon ay huwag masayang sa ating mga sarili. Alam ko na kaya tayo niya hinango sa mundong-mundo, mayroon tayong gagampanan. Yun po ang arukin po natin na hingin natin sa Diyos. Ano ba ang layon mo? Bakit mo ako inakay? Bakit mo ako pinatungo sa dakong ito? Kagaya ng sinabi ni Mami Beth, huwag kayong mahirati lang nakikinig. Kundi lahat tayo makapaglilingkod sa iba't ibang kaparaanan na gusto ng ating Panginoon. Huwag nating sayangin yung kaalaman natin kung sino siya, at yung ano yung magagawa niya. Kaya sa ating sarili pa lang po, mararamdaman na po natin na napakalaki ng pag-ibig ng Diyos. Sapagkat sa bawat araw, kung paano tayo nabubuhay, alam ko po na mula ulo hanggang talampakan, may partisyon pa rin ng Diyos. Kahit tayo nagtatrabaho, kahit ano tayong ginagawa, sabi nga, wala tayong maibabalik. Subalit, hindi mo rin makakamta ng sayo kung wala kang buhay. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Salamat po, Mother. Totoo po yung sinabi ng aming Mother of the House na hindi natin sarili ang ating pagkatao sapagkat ang ating buhay ay hiram lamang sa ating dakilang Ama. At yung sa tinuran nga po niya, totoo po yun. Hindi po bababa ang ating Ama upang tulungan niya po tayo. Meron pong gagamitin siya na anghel na walang pakpak ang ating kapwa po. Amen po ba? Ang ating mga kapatid na pinaisip sa kanila, pinadama sa kanila na ito ang gawin mo, ito ang itulong mo o anuman. Subalit, kaya po pinagkaloob din po yaon sapagkat may mabuti rin pong paggagamitan sapagkat ang ating Mother of the House po, anuman po ang kanya nakakamtan ay ibinabahagi rin po niya ng libre sa ating mga kapatid. Ngayon po ang aking tatawagin upang mag-alay ng awitin ng ating kapatid na Mirna. Purihin ang Ama, dakila siya. Salamat pong muli, Ama, sa pagkakataong ito. Tanging kahilingan ko, marapatin mo po na sa tuwina, sa pag-aalay sa iyo, lalo na po sa awitin, namnamin ang bawat isa ang nasa mong maunawaan namin. Amen. Buhay po ang Diyos. Napakaganda po ng talakayan, ng bahaginan, bagamat walang tema ang kapatid na Jacel. Yung pong temang ibinigay ng Panginoon kahapon sa anak na Melissa, yung pong lifesaver ay para po ay continuous po ng Panginoon. At doon po sa pagbabahagi ni Mami Beth, kaugnayang bahagi ni Mother Marisa, napakaganda po kung papaano lumaban ka. Hindi upang makipagtuligsaan o makipag-away. Kung hindi, ipakipaglaban mo yung katotohanan na mula sa Diyos sa papaanong paraan. Yung hindi ka patatalo sa laban. Hindi ka magpapatalo doon sa, di po ba dalawang bagay nararamdaman natin sa ating sarili, yung paghahari ng Diyos. Inaagaw tayo ng kabutihan. Subalit nandyan yung nakaagapay sa tuwina si kalaban. Amen po ba? Yung para tayong gustong talunin.
doon po natin papasukin yung pakikipaglaban, yung ipaglaban natin, yung kaukulan na huwag tayong magpatalo. Amen po ba? Kaya po mga minamahal kong mga kapatid, sa bawat nakapakinig ng mga nagbahagi, nais ko pong iangkop ang awiting ito na kung saan paulit-ulit kong inaawit. Habang may nagbabahagi, nakikinig po ako at kung kalooban ng Ama ang ako'y tawagin, hindi ko po ikinahihiya na paulit-ulit kong awitin ang mga awiting handog ng Panginoon sa akin. Sa pamamagitan ng ating kapatid na si Mami Beth Chico na kung saan itong awit na ito ay ini-revive niya po sa kalooban ng banal na Espiritu. At saka pahintulutan ang mahal na Apo Kunching, na ating minamahal na Apo ay pinahintulutan, ulit-ulit man, kung angkop sa bawat nagbabahagi ay kinapupulutan din naman ng aral at nagdudulot din naman ng lakas. Amen po ba? Kaya po, mga minamahal ko mga kapatid, ipaglaban po natin ang kalooban ng Diyos at pagsumakitan po natin na huwag tayong magpatalo sa kalaban. Bakit nga po kaya ako ang pinaghayag ng Panginoon ng ganitong kataga? Ako po kaya yung madalas magpatalo sa kalaban? Kung ako po, ipanalangin niyo po ako. At para po sa inyo, ipananalangin ko rin po kayo. Magdalanginan po tayong lahat. Ikaw ang pag-asa, nasa'yo ang ligaya, sa piling mo, Ama, buhay ko ay nagbago. Aanhin pa ang buhay kung hindi ka kapili. Mabuti pang pumanaw kung wala ka sa akin. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Kayamanan sa lupa, di ko na hinahanap, pagkat ang hanap ko si Kristo sa aking buhay. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Ikaw ang pag-asa, nasa'yo ang ligaya mo, Ama, buhay ko ay nagbago. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawalay.
ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Ang ating pag-ibig, Ama ko. Salamat po, Ama. Purihin ka't dakilain. Salamat sa iyo, anak na bunso. Salamat po. Salamat po, Mami, Nanay Mirna. Ipaalala ko lamang po, meron po tayong gaganapin na banal na misa sa ganang oras na 6:00 po. Kung sino pong nais na makidalo po tayo. Ano po? Ngayon po, andito na po ang ating mahal na Apo Kunching. Tayo po'y magsitayo upang awitin natin ang panalangin tinuro ng ating Panginoon.